Ilang personalidad ang nauugnay sa mga contractor na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng 100 bilyong pisong halaga ng flood control projects. Saksi, si Maki Pulido. 15 kontraktor ang binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng 100 bilyong pisong halaga ng flood control projects o 20% ng kabuuang pondo para rito. Sa 15 yan, base sa datos mula sa Malacanang, pinakamalaking halaga ng mga proyekto ang nakuha ng SunWest Incorporated. Para yan sa 78 flood control projects na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong piso. Base sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, dati nang naugnay sa ilang kontrobersya ang SunWest Incorporated. 2012 nang sitahin ng COA ang isa sa kanilang mga proyekto. Lumabas kasi na bitin ng higit 2,000 square meters ang lapad ng kalsadang kanilang ginawa, kontra sa nireport nitong accomplishment sa DPWH. Napuna rin sila noon ng Senado. Bakit daw isang construction company ang supplier ng PSDBM para sa Protective Personnel Equipment o PPE noong 2020 at 2021 sa kasagsagan ng pandemya? SunWest Construction and Development Corporation o SCDC pa ang pangalan nila noong mga panahong yon. Lumabas din ang pangalan ng SCDC bilang supplier ng umano'y overpriced at outdated na laptop sa DepEd sa 2022 audit ng COA sa PSDBM. Dating incorporator ng SunWest pero nag-divest na umano si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Sinusubukan pa namin kunin ang kanyang pahayag. Mahigit 9 bilyong piso naman ang nakuha ng Legacy Construction Corporation para sa 132 projects. Pinakamarami ito sa listahan. Pinuntahan namin sa Pasig City ang nakuha naming office address nito, pero sinabi ng security guard na lumipat na ang Legacy bago mag-COVID pandemic noong 2020. Mahigit 7 bilyong piso naman ang nakuhang proyekto ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Pareho ang office address ng Alpha and Omega sa St. Timothy Construction Corporation na na-awardan naman ng mahigit 7 bilyong pisong flood control project. Pero sa labas ng office address ng dalawa, St. Gerard Construction ang nakalagay na pangalan. Sa pinakahuling general information sheet ng Alpha and Omega, si Sara Diskaya ang nakalagay na residente. Nito lang nagdaang eleksyon, nakalaban siya ni Pasig City Mayor Vico Soto sa pagkaalkalde ng lungsod. Nang makapanayam noon ng GMA Integrated News ang asawa ni Sara na si Pacifico Diskaya, sinabi niyang dati silang shareholder ng St. Timothy pero nag-divest na raw sila rito. Nangupahan din daw dati sa kanilang building ang St. Timothy pero umalis na ito. Ang St. Timothy ang nag-pull out na venture partner ng Miro Systems para sa 2025 automated elections. Sinusubukan pa naming hingin ang kanilang mga pahayag. Halos 8 bilyong piso naman ang na-award sa EGB Construction Corporation. Git ng kumpanya, quadruple A status ang kanilang construction company dahil may integridad ang kanilang kumpanya. Maayos po ang aming trabaho, tumutupad po kami sa lahat ng plans and specification. Nasa listahan din ng Centerways Construction and Development Inc. na nakakuha ng mahigit 5 bilyong pisong halaga ng flood control projects. Inamin ni Senate President Cheese Escudero na kaibigan niya ang presidente nitong si Lawrence Lubiano, pero inalmahan niya ang isinama sa isang news report na si Lubiano ang pinakamalaking donor ni Escudero noong 2022 elections. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong sorsogon talaga siya. Bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. For the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan. Pagdidiin pa ni Escudero, 1% lang ng 550 billion pesos na halaga ng flood control projects ang nakuha ng Centerways Construction. Bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor, aktual na may-ari nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno? Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Lubiano at ng Centerways Construction. Tingin ni Escudero, bahagi ito ng umano'y demolition job sa kanya ng mga nagtutulak sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at taga-kamara umano ang nasa likod nito. Tila nagkakatotoo na yung sinabi ko nitong mga nagdaang linggo na merong demolition PR job na nakatuon laban sa akin
At tulad ng babala na isang kapwa ko senador, na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment, ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Sagot ni House Deputy Speaker Antipolo Representative Ronaldo Puno, Yung demolition job, siguro bangitan niya kung sino specifically para magkaayos-ayos na sila. Masama yung pagka-blanket na sinisiraan ako dito sa Kongreso. Lahat kami tinatamaan, kaibigan ko si Senator Chis. Pati ba ako nadamay na naman dyan sa akusasyon niya. hinihinga namin ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez. Pinasisilip na ng Pangulo ang tinawag niyang disturbing na pagkaka-corner ng ilang kumpanya sa mga proyekto. Ang DPWH-NCR kumpiyansa raw na walang sabit ang kanilang flood control projects. Malaki yung improvement kasi although nagbaha sa ibang areas, mabilis yung pagbaba niya. May mga areas din naman po na dating binabaha na ngayon hindi na. Ayon kay Roland Simbula ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG, paborito anyang gatasan ang mga flood control project. Mahirap kasing i-monitor ito kasi precisely because they are not so visible. We can only test their effectiveness and efficiency or what is deficient about them when the flood is already there. Bagaman walang inihahalimbawa kabilang anya sa ginagawa ng iba ang pagbibigay ng campaign fund. They invest in politicians, tapos yung politicians are expected to provide them with the contracts that they want to corner. Si DPWH Secretary Manny Bonoan aminadong may hamon sa pagberipika ng mga ipinatutupad na proyekto. Well, we're doing our best actually to monitor, but once again, the challenge is actually to verify them actually in the field. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. 2026 National Expenditure Program o NEP na i-turn over na ng Department of Budget and Management kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagkakahalaga ang panukalang budget ng 6.793 trillion pesos, 7.4% na mas mataas sa isinabatas na 2025 national budget. Ayon sa Presidential Communications Office, prioridad sa budget ang sektor ng edukasyon, gayon din ang public works, health, defense, interior and local government, agriculture, social welfare, transportation, judiciary, at labor and employment. Senador Francis Kiko Pangilinan inihalal bilang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Sa sesyon ngayong araw nagmosyon sa Senate Deputy Majority Leader Senador J.V. Ejercito na ihalal si Pangilinan sa posisyon. Papalitan ni Pangilinan sa Senador Robin Padilla. Si Pangilinan din ang chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Wildfire sumiklab sa ilang bahagi ng Europa sa gitna ng heatwave. At sa Amerika, 2 eroplano nagbanggaan. Ating saksihan. Tanaw may team na usok at malakas na apoy sa tarmac ng isang airport sa Montana sa Amerika dahil sa banggaan ng 2 eroplano. 2 na iulat na sugatan. Ayon sa local media, naglanding ang isang eroplano ng tamaan. Ang isa pa na nasa runway. Sa Pennsylvania, sumabog ang pagawaan ng bakal. 2 ang nasawi habang 10 ang sugatan. Nagtulong-tulong ang mga bumbero sa pag-apula ng apoy. Nakikipag-ugnayan na raw ang pamunuan ng planta sa mga otoridad para matukoy ang sanhi ng pagsabog. Sa South Carolina, nakuna ng dashcam ang pagtama ng kidlat sa isang highway. Ayon sa pulisya, linya ng kuryente ang tinamaan ng kidlat na nagdulot ng power outage at traffic. Ilang sasakyan at bahay naman sa Turkey ang nasunog bunsod ng wildfire. Daan-daang residente ang inilikas. Ayon sa Meteorological Service doon, naabot sa 33 degrees Celsius ang temperatura doon at ang hangin may bilis na 66 kilometers kada oras, kaya mabilis din kumalat ang apoy. May wildfire rin sa ilan pang lugar sa Spain. 10 oras ng gabi pero maliwanag ang paligid dahil sa apoy. Ayon sa mga otoridad, ang wildfire sa ilang lugar sa Europa ay bunsod ng heatwave. Lumalagaslas ang tubig mula sa kisame sa loob ng isang airport sa Mexico. Nagdulot ito ng pagbaha bunsod ng malakas na ulan. Ayon sa pamunuan ng paliparan, naantala ng 4 na oras ang kanilang operasyon para ayusin ang drainage ng airport. Mahigit 100 flights ang nakansela at 14,000 pasahero ang naapektuhan.
Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Bistado ang 20 kilo ng hinihinalang shabu nang silbihan ng warrant of arrest ng isang suspect sa Laguna. Aabot sa 136 na milyong piso ang halaga ng kontrabando. Saksi si Marisol Abduraman. Magsisibilang sana ng warrant of arrest ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency laban sa subject ng operasyon nang tumambad sa kanila ang 20 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 136 million pesos sa San Pablo, Laguna kanina. Meron kasi siyang pending na case po sa isang RTC dito sa Manila for violation also of Republic Act 9165, particularly Section 11, that's possession. Nagkataon lang naman ho nung i-implement ho natin yung warrant of arrest, may nakita rin ho dun sa sasakyan ng tao. Arestado rin ang isa pa na kasama umuno ng suspect sa grupo. Drug syndicate ito. Sabi ng PDEA, malaking dagok sa grupo ang pagkakahuli sa 20 kilo ng shabu, lalo't may kakulangan umuno ng supply nito sa Metro Manila na target sanang bagsakan ng nasabat na droga. Dahil dyan, paglalahan ng ahensya. Ang ginagawa ng mga drug dealers ngayon, hinahaluan na ng chemical yung shabu na binibenta nila, particularly dimethylsulfone. So pag hinalo ho nila yan, ang potency or quality ng shabu na binibili ngayon ng mga gumagamit is less than 10% pa. Nakakulong na sa PDEA ang mga suspect na matipid ang naging sagot ng hinga ng pahayag ng GMA Integrated News. No po. Ano po masasabi niyo, sir? Patuloy na pinaghahanap ng PDEA ang mga kasama ng mga naarestong suspect na siya raw nagsusupply ng shabu dito sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mag-enjoy ang mga bata at matututo pa tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas sa binuong online game ng 2 estudyante ng Fine Arts. Ang likha nila na nanalong best thesis, isinasaalang-alang din ang mga miyembro ng deaf community. Patunay na ang proyekto sa paaralan pwedeng maging makabuluhang uri ng success! Mahina ang pandinig pero gustong maging superhero? Iyan si Bingbing, isang elementary student na bida sa isang online educational game. Ang kanyang goal, maging si Super B habang tinuturuan ng kasaysayan ng Pilipinas ang mga kapwa deaf na bata. Ang utak sa likod ni Super B ay ang fine art students na sina Ryle at Francesca. Thesis pala nila itong si Super B. Yung mga kaklase kasi namin during that time, puro tangible items yung thesis nila. For example, na artist bags, upuan, mga ganun, furniture. So kaming dalawa ni Rai, gusto naming maiba sana. So naisip namin, what if gumawa kami ng mobile game na sobrang layo sa course namin pero makakatulong dun sa mga gagamit. Kasi both of us po are graphic artists or designers. So we wanted to make it na magagamit po namin yung skills namin dun sa mismong thesis product namin. So ayun po yung parang core skills namin. Dun po kami nag-focus. Ang mga animation sa game, hindi raw AI. Silang nag-design at nag-drawing. Saka sila nag-hire ng programmer para gawin itong isang game. Kung bakit Philippine history at deaf community ang target nila, I serve in a Christian church. And then the church there, meron po silang deaf ministry. And then whenever I go and serve, I also see them, I also watch them from afar. And na-amaze in a way kasi ang galing ng language. Nag-focus kami sa history dahil alam namin na sobrang importante ng history. And ayun, hindi siya madaling matutunan, kumbaga. Kaya gusto namin masaya siya pag-aralan. Umiikot ang game sa kagustuhan ni Bingbing na maging si Super B. Pero para mangyari yan, kailangan niyang makolekta ang 5 item na makukuha niya kada level ng laro. Ang kampilan, sedula, watawat, selyo at 20 pesos na barya. Bawat level ng game ay may kasaysayang ikinukwento. At para maintindihan ng deaf community, may interpreter sa bawat narration. Iba't ibang klase rin ng game sa bawat level. Ang level 1 umiikot sa pagsakop ng Kastila sa Pilipinas. Tagpi-tagpi ang tawag dito. Kailangan mong sagutin ang bawat tanong.
sa kabuuin ng puzzle na may imahe ng sagot bago makuha sa level 1 ang unang item. Kung kanina yung level 1 natapos na nila, ngayon naman yung level 2. Susubukan natin. Yung level 1 ang tawag ay tagpi-tagpi. Itong level 2 naman ang tawag ay pares-pares na nasa Fort Santiago map naman. At hindi katulad nung original na pares-pares na mukha sa mukha lang yung pagpaparisin. Dito naman, mukha ng personalidad o bayani, ang kailangan mong hanapin ay yung mga bagay na konektado sa kanila. Yun, lapu-lapu at kampilan. Meron tayo isa. Ang level 3 naman, parang spot the difference. Object hunting naman ang level 4. At pera-pera naman ang level 5 kung saan itutugma ang personalidad sa kung anong pera sila nandoon. Pagkatapos nito, nagliwanag ang paligid at lumitaw si Super B. Ang thesis nila na ito, nanalo ng Best Thesis for Digital category. Naimbitahan pa sila ng DOST sa isang exhibit. Pero sana raw ay hindi lang dito matatapos. Sana raw ay magamit ito ng maraming kabataan sa pag-aaral ng kasaysayan. At ang pagiging bayani, hindi lang nakadepende sa sandata, kundi sa pamamagitan din ng pagkakaroon ng kaalaman na pwedeng makatulong sa iba. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Ibinahagi ni Rian Ramos ang mga hamon na kanyang napagtagumpayan sa pagre-renew niya ng kanyang kontrata sa Kapuso Network. At si Marian Rivera naman, forever radiant, sa kanyang 41st birthday. Narito, ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Looking young at 41, ganyan ang radiant beauty ng birthday girl na si Marian Rivera. Overflowing with gratitude si Marian sa family lunch nila ni Dingdong Dantes at mga anak na sina Zia at Sexto. Umulan ng pagbati para kay Yan sa social media. Siyempre, di pa huhuli ang kanyang better half na si Dingdong Dantes. Last weekend pa busy ang Kapuso Primetime Queen sa kanyang back-to-back birthday bash. Present ang kanyang mommy Amy at Lola Iska, pati na ang iba pang family and relatives. Naroon din si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Super sweet ang mag-asawa bago mag-blow ng candle. Hanggang gabi ang party, kasama ang mga kaibigan niyan sa showbiz. Extra special din ang araw na ito para kay Rian Ramos na nag-renew ng kanyang contract sa GMA Network. Naging saksi na ang GMA sa ups and downs ni Rian sa loob ng halos 2 dekada. All of the officers of the network are my family, and this network has even seen me at my worst. So, for me, it's such an honor to be able to promise the network that I'm going to give them nothing but my best from now on. Nanguna sa contract signing, sina GMA Network President and CEO Gilberto Arduavit Jr., EVP and CFO Felipe S. Yalong, Officer in Charge ng Entertainment Group and Vice President for Drama, Cheryl Chingsi, at ang manager ni Rian na si Michael Uycoco. Naroon din si GMA Network Incorporated Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez. Papasalamat tayo. You know, the loyalty is so deeply appreciated, yung kanyang walang patid na pagtitiwala sa GMA, and well, how she's evolved into very fine, one of the finest actresses of her time. All of these are things that make us all very happy. So papasalamat tayo sa kanya. I'm so happy for Rian and hope she continue to flourish yung career with GMA, and we're behind her. And I've seen her growth as an actress. In fact, she's one of our best actresses now, di ba? Napakagaling niya, napaka-talented. And I'm very, very happy na she has stayed with us all these years. Pero sa loob ng 19 years ni Rian, dati na rin palang sumagi sa kanyang isip ang umalis sa showbiz industry. Yes, there was a time that I almost quit. And I think when you do any job or anything for a long time, I think there is a point na nagiging love-hate relationship. May mga times na inspired ka naturally kasi
magaganda yung role or whatever. May mga times din na parang napapagod ka din. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Triple win para sa 3 dekalidad na programa ng GMA Prime ang patuloy nitong pagdomina sa primetime. Pagkatapos ng 24 oras, tinututukan ng maraming kapuso ang hit Kapuso Fantasy Series na Encantadia Chronicles Sangre. Mula July 25 hanggang August 8, nakakuha ng 12.8% na average combined people rating ang serye base sa datos ng Nielsen TV Audience Measurement. Patok din ang action na light drama series na Sanggang Dikit for Real. Pinagbibidahan ni na Kapuso Drama King Dennis Trillo at Ultimate Star Jeneline Mercado. Nananatili po itong most watched program sa time slot nito na nakakuha ng 7.9% average combined people ratings sa total Philippines at 8.6% sa urban Philippines. Tinututukan din ang revenge drama series na Beauty Empire. Mula sa pilot week nito, hindi bumibitiw ang mga manonood sa kwento ng mga karakter na Barbie Forteza, Kailin Alcantara at Rufa Gutierrez. Nakapagtala ang series ng average combined people rating na 4.1% sa total Philippines at 4.6% sa urban Philippines mula July 7 hanggang August 7. Nananatili rin itong #1 series sa View Philippines. Napapanood ang Beauty Empire Lunes hanggang Webes bago ang Saksi. Mga kapuso, maging una sa Saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.